Gagawa tayo ng coffee cheese toast. Ito ang bagong trending ngayon na toast. And yes, gagawa din tayo ng iba't ibang flavor. O diba, napaka-aesthetic tignan ng toast na ito. Kaya kung gusto nyong bigyan ng bagong look ang sandwich, ay gawin nyo na ito. And ayan, eto ang ating mga sangkap. And syempre, kailangan natin ng tinapay. At doon naman sa ipapahid ng mixture sa ibabaw ng tinapay ay kailangan ng harina, powdered sugar, itlog, meron tayong margarine. Ang gamit talaga ay butter, pero yes, pwede po ang margarine. And kailangan natin ng kape. Para naman sa palaman, ang gamit natin, ang gagamitin natin ay Eden, pero usually ang nakikita ko ay cheddar cheese, pwede din. Tapos, mozzarella na cheese. And mamaya, may iba tayong flavor na ilalagay. Gagamitin ako ng cream cheese na spread. Actually, dapat yung yung gagamitin ko, yung bar. Pero walang available, so eto yung gagamitin natin. So, ayan, gawin na natin. Okay, ang unang gawin natin ay tunawin na muna natin yung ating instant na coffee powder sa mainit na tubig. Ayan. And then, set aside na muna natin ito para lumamig. Next naman, dito ilagay natin yung ating margarine. Ito ay softened sa room temperature. Maglagay tayo ng all-purpose flour. Natin ng powdered sugar. Next naman ay mag-beat tayo ng itlog. And then, ilagay natin dito sa ating mixture. Okay. Ilagay na din natin yung ating kape. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. And ayan, eto siya. Pero pansin nyo, masyado siyang runny. So, magdagdag na muna tayo ng harina at powdered sugar. And eto na po siya after kong magdagdag ng konti pang harina at ng powdered sugar. So, dapat ganito ang kanyang texture. So, eto yung bread natin. So, ang gagawin lang natin ay maglagay tayo ng keso. Ayan. Tapos, mozzarella. So, kung ayaw nyo ng mozzarella or kung wala kayong mozzarella, okay lang. Ayan. And then, patong pa tayo ng isa pang cheese. Patungan natin ng isa pang sliced bread. Ayan. Okay. And next, maglagay tayo ng ating topping. And then, spread natin evenly sa tinapay. Ayan, so eto na siya. Inilipat ko siya dito sa ating cake pan dahil lulutuin natin siya sa turbo broiler, pwede naman sa oven kung may oven kayo, at pwede sa air fryer. Ako, turbo broiler lang yung available sa akin, so isa lang na natin. And ayan, isa lang na natin at iseset ko yung ating temperature sa 150 degrees Celsius at ang timer naman ay 10 minutes. And after 10 minutes ay eto na ang ating coffee cheese toast. And ayan, mainit pa siya, kaya yung mozzarella natin ay very stretchy. Okay, next, gawin natin ang ibang flavor. Okay, next natin ay Milo. So, meron tayong Milo powder. Ayan. Tunawin natin sa mainit na tubig, konti lang. Okay. Mix natin yan. Ayan. And then dito, sa kabilang bowl ay same din. Maglagay tayo ng harina natin. Then, powdered sugar. Yung ating margarine. Tapos, yung ating itlog. Ayan. And then, i-mix na din natin yung ating Milo. Tapos, i-mix na mabuti. Okay, next ay chocolate. So, meron tayong cocoa powder. Ayan. Tunawin natin sa mainit na tubig. Ayan siya. And then, ito yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng powdered sugar. Ito yung ating margarine.
Lagyan natin ng itlog. Ang ating chocolate paste na ginawa at i-mix natin ng mabuti. Next naman ay matcha. So, meron tayong matcha powder. Okay. And then, maglagay tayo ng mainit na tubig. Tunawin lang natin to. Okay. So, ngayon, i-mix na natin yung ating all-purpose flour, powdered sugar, margarine, itlog, at ang matcha paste. Okay, para sa strawberry natin, all-purpose flour, powdered sugar, margarine, itlog. Paglagay tayo ng konting strawberry flavor at konting red na food color para may kulay siya. Konti lang. Ayan. And then, i-mix natin ng mabuti. So, next ay blueberry flavor. So, same lang yung mga sangkap. Maglalagay lang tayo ng blueberry na pang flavor. Okay, next, ang gawin natin ay yung ating chocolates. So, ang palaman ilalagay ko ay chocolate spread. Ayan. Okay. And then, malagay tayo ng mozzarella na cheese. Ayan. Takpan natin yan. Tapos ay maglagay na tayo ng ating chocolate na mixture. Yan. Tapos ay isa lang na natin. Okay, next, matcha tayo. So, same. Maglagay tayo ng cheese. Dito, ayan. Hindi na maganda yung pagkakahiwan cheese natin, pero okay lang yan. And then, maglagay tayo ng mozzarella. Okay. Ayun, no? And then, another cheese. Tapos, tinapay natin. Press. Ayan. And then, magpahid tayo ng ating matcha na mixture. Ayan. Bake na natin to. Next ay strawberry. So, maglagay tayo ng strawberry jam. Tapos, maglagay tayo ng cream cheese. And then, maglagay na din tayo ng mozzarella. Okay. And then, tinapay. Tapos, spread na natin yung ating strawberry mixture. And then, i-bake na natin. Next naman ay blueberry. So, maglagay tayo ng blueberry na filling. Pwedeng gumamit ng jam. Tapos ay maglagay tayo ng cream cheese at mozzarella cheese. Takpan natin at i-press natin lightly. And then next, ipahid natin ang blueberry na topping. And then, isa lang na natin ito. At eto na ang ating mga cheese toast! Ayan, so tikman na natin. Unahin natin yung coffee. Ito kasi talaga yung unang nag-trend. So, ayan. Open natin. Wait lang. Okay. Tignan natin kung stretchy pa ba. Ay, ayan. Oh, ay. Hindi na siya ganun kainit, kaya hindi na siya masyadong stretchy. Isa pa. Ay, wala na talaga. Ano ba yan? Ayan, tignan natin to. Ayan. Okay. Okay, tikman na natin. Ang bango ng coffee, oo. Okay, akala ko magiging masyadong matapang yung coffee, pero okay lang. Nalalasahan ko yung coffee, pero yung pait parang wala. And yung cheese, nagbabalanse siya dun sa ating coffee. Okay lang. Okay kung nakatikim na kayo ng yung coffee roti na bread, may pagkahawig siya. Pero walang keso kasi yung yung tinapay na yun. Pero okay lang sa akin na may keso. Hindi naman siya weird. Pero, eto lang.
madami talaga yung keso na inilagay natin. So, very overwhelming si keso. Kasi nga, ito ay trending. So, yung napapanood ko ng mga video ay ang daming keso nilalagay. For me, madami para sa akin yung keso. So, pwede naman din bawasan. Okay, so magtatanong, okay lang ba na wala mozzarella? O naman, pwedeng wala na. Maganda lang talaga siya at may wow factor kapag hinati mo yung bread, tapos diba, stretchy yung ating mozzarella. Syempre, kapag mainit pa yung tinapay mo, magiging stretchy talaga si mozzarella. Kapag hindi na, ayun, hindi mo na ma-appreciate si mozzarella. And si mozzarella, hindi matapa ang lasa nun. Kaya okay lang. And yes, hindi po siya matamis. Di ba naglagay tayo ng powdered sugar pero hindi siya matamis. Okay lang siya. Okay lang. Light na yung lasa niya. So, okay. Next. Chocolate. Tikman natin yung tsokolate. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, may stretch pa. Konti lang. Okay, tikman na natin. Siyempre, masarap yung Nutella. Tikman natin yung topping lang. Hindi talaga matapang yung mga lasa nila. Very lang. Very, very light. Mas talaga yung lasa ng mga palaman. Mas yun yung pansin na pansin. Okay. Next. Blueberry muna. Wala talagang stretch. Mas maganda talaga kapag mainit na mainit. Dahil yung mozzarella natin ay nag-stretch. Ang sarap to. Ang sarap na combination. Sarap siya. Sana magawa nyo to, kahit ano. Kahit wala to, masasabi ko masarap yung combination niya. Dahil diba, may cream cheese, tapos yung blueberry natin na feeling. Sarap. Okay. Next. Milo. Ayan. Well, medyo same na sila dun sa chocolate natin dahil yung palaman, same na yung ginamit natin. Yung Milo, hindi ko na siya malasahan. So, pwede din na mag-dash ka ng Milo kung gusto mo. Sa tsokolate, pwedeng mag-dust ka rin ng tsokolate. Okay, next yung ating strawberry. So, same lang sila ng palaman sa blueberry. Pero, syempre, ang gamit natin ay strawberry. Tikman natin. Sarap din. Pero mas gusto ko si blueberry na combination. Okay, next. Oh my gosh. Matchang matcha. Ayan.
Sino mahilig sa matcha dito? Taas ang kamay. Okay. Ang palaman na ginawa natin dito ay same sa coffee. Yung Eden na cheese and mozzarella. Okay. Konti lang yung tinikman ko. So, hindi naman ganun ka tapang si matcha. Isa pa. Okay naman. Okay naman siya. Matutolerate ko naman. Hindi gaya nung isa, di ba? Yung drinks na ginawa natin talaga kahit konting sip lang, ang tapang niya. Pero eto parang nag-tone down naman yung lasa ni matcha. Nalalasahan ko si matcha, pero yung pait niya, hindi ko masyadong nararamdaman. Pero siguro kung marami ang kakainin ko, mararamdaman ko na siya. And parang nababalance siya sa cheese. Parang mas kasi si cheese talaga. Overpower kumbaga. So, yeah. Okay, personal na opinion ko dito sa bagong nagtitrend na toast bread. Malaki ba ang contribution ng topping? For me, 50-50. Pagdating sa lasa, hindi na siya ganun ka, hindi mo na masyadong mapapansin yung mga flavors na ilagay dun sa mismong topping. Dahil nga siguro, dun sa naglagay pa tayo ng itlog, ng harina, tapos naglagay tayo ng powdered sugar. Very, very light. Yeah. So, para din siyang wow factor din yung dating niya sa tinapay. Kasi diba, sa karakitan ng usual na sandwich or toast na may ganong topping na ilalagay tapos pag slice mo or pag cut mo ay may crunch. So yeah, wow factor siya. And medyo social yung dating niya, diba? Sa lasa, yun nga, hindi masyadong pansinin. Yung sa palaman talaga, mas mapapansin mo siya. Lalong-lalo na ang dami ng keso na ilagay natin. So, pwede kang gumawa ng iba't ibang flavor gamit yung very basic na ingredients. Same yung mga ingredients na inilagay natin sa topping. Yung flavor lang yung pinalitan natin. So, kung meron kayong gusto na flavor, pwede nyong gawin. Like caramel, ube. Pwede. Actually, may ube jam ako dyan. Hindi ko na lang, mas gusto ko, nga pala, may ube pala ako na liquid sana ginawa din natin. May ube jam ako. So, hindi ko na naisip. Okay, so yon, pwede yon. Tapos, eto. Gusto ko yung blueberry natin. So, ang gamit ko na blueberry na feeling ay hindi yung jam dahil wala akong jam. Pero, yung pang pie filling yung ginamit ko, yung pang cheesecake, ganun. Tapos, yun din, yung cream cheese yung gamit natin. So, kung gusto nyo na bar ang gamitin, pwede. Spread lang kasi yung available. Masarap siya. Nagustuhan ko siya. So, kung ayaw nyo maglagay ng topping, okay lang. Tapos, gusto nyo gumawa ng sandwich na ganito, pwede. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!